Salita ulit. Okay, dahil kanyang bibiduin. Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yan. Welcome back mga kasbiro, samahan nyo ulit kami sa aming ginawang pamamana. Dito pa rin yan sa Taytay. Day and night dive ito mga kasbiro. At nakasumpong tayo dito ng biyaya. Ganon din ay meron tayong nadaanan na pinasabugan ng illegal. Kaya samahan nyo kami ni Kuya Abon sa buong kaganapan sa laot. Let's go! Ayan, magandang hapon mga kaspiro. Ayan o, malaki na ang dagat at plano natin ng night dive. At hindi lang tayo lalayo ng husto dahil meron dalawang bagyo ngayon at dalawang low pressure. Agilap lang tayo ng pang-ulam, baka sakali na makadilinsya pa rin tayo kahit na pambenta-benta ng kaunti. Kasama ko si Kuya Abon at samahan nyo kami sa aming gagawing pamamana ngayong gabi. Sana ay makahuli tayo ng marami, makauwi tayo ng ligtas at magkaulam tayo ng masarap. Let's go! Nakakabili na tayo ng gasolina at saka ice mga kaspiro, kaya diretso na tayo. Sana hindi naman lumakas ng gusto. Siyempre hindi naman tayo lalayo. Game. Nasa area kami ng Pamulot mga kaspiro, kung saan isa pa rin sa barangay na sakop ng Taytay, Palawan. Hindi pa man tayo nakakapag-load ng ating pana mga kaspiro ay naka-istorbo na tayo dito sa isang sea turtle na nagpapahinga. Ito yung ating naging first blood sa gabing ito, isang Harlequin sweet lips ang ating nahuli dito sa mababaw na part. Muli tayong nagsagawa ng night dive mga kaspiro dahil yung previous upload natin ay marami pa pong nagre-request at nabibitin sa ating ginawang pamamana sa gabi. Kaya muli tayong sumubok na mag-claim ng biyaya sa panggabi na naman na pamamaraan. At sa pagkaumaga, binabawian ko pa rin para sa mga gusto ng pang day dive. Pero syempre dahil kalusugan natin yung ating pinaka-importanting puhunan dito, ay pinapakiramdaman ko rin yung sitwasyon kung kakayanin ba ng katawan o hindi na. Sa mga hindi po nakakaalam ng strategy ng pamamana natin sa night dive, ay kadalasan pong pamamaraan dito ay hinahanap natin yung mga malalaking bato at malalapad ng mga table corals na pwedeng pagsilungan ng mga isda, at doon natin sila napapana madalas. Normal lang dito sa amin na kapag namamana kami ng panggabi ay dito lang talaga kami sa mababaw na area dumadaan. May mga pagkakataon kasi na marami na tayong nahuhuli at napakabigat na hilahin itong ating nilalagyan ng isda. Meron lang kasi itong kapirasong buya na kapag lumubog kami ay sumasama rin sa amin, at ganoon din sa paglutang. Quick reload na 70 cm yung ating ginagamit na may flapper dahil para sa mga isdang nakatalikod na. O kaya naman papasok na ng bato, may mga isda kasing nasa labas pa pag nalalaitan natin, kaya pwede pa rin nating panain kahit na hindi na advisable na panain kung wala tayong flapper.
Isang leopard coral trout yung ating nasumpungan dito mga kaspiro. At ginagamit ko po yung pagkakataong ito para pasalamatan at batiin si Sir Darius Mamalico Pistejo and family. Ganon din si Bro Raymond Lau, si Sir Marcelo Bernaldez at si Ma'am Camila B. Isang blue spine unicorn o surahan mga kaspiro ang ating nasumpungan dito sa malapad na table corals. Siyempre ang hatol natin dyan ay inihaw para makatikim yung nanay ko. Ito ang mahirap sa night dive mga kaspiro dahil napakahirap naman na i-detalye yung bawat isang pirasong isda ang buong pangyayari dahil halos pare-pareho lang din at magkasinlalaki. Kaya naman sa day dive ay talagang dokumentaryo yung ating paglalahad dahil nga kabisado natin ang buong pangyayari. Ito yung ating unang huli para sa unang spot. Oh, paraan board. Matapos makapagpahinga at kumain ng biskwit naming dala-dala ay muli naman tayong sumubok at naghangad na makadagdag ng huli. Ito ang kagandahan sa quick reload na ginagamit natin mga kaspiro dahil kapag dalawa sila ay madalas nahuhuli nating pareho. Rabbit fish at mga dalagang bukit ang hindi nawawala sa pamamana sa gabi. Ito ay ordinaryong size niya mga kaspiro. Hindi na ito lumalaki ng husto. Kaya good size na yung ganitong laki ng mga rabbit fish. Spearfishing live, wag pabayaan! Sa ilalim ng batong ito mga kaspiro ay mayroong isa sa mga uri ng pating na hindi naman agresibo. At sa bandang taas lang ng bato din na ito ay mayroon ditong Titan triggerfish at napakalaki na.
napakahirap lang din ng kalagayan, pero sinubukan ko pa ring panain baka sakaling mahuli natin, at ganito nga yung nangyari sa buong kaganapan. Spearfishing Joseph Agdon, tara na brat. Spearfishing life, huwag abusuhin ang biyaya. Buhay, kaya ingatan natin ito brat. Tama lang na winaslik yung ating pana mga kaspiro, at hinanap ko dito sa kabilang bato. Nakita ko naman siya dito sa open, pero nung pinana natin ay muli na namang nakatanggal. Surgeon fish mga kaspiro, napakasarap ito sa paksiw kapag marami. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay, hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, Langgit na puti mga kaspiro, masarap sa kahit na anong klaseng luto, pero ang pinakagusto ko dito ay yung prito. Okay mga kaspiro, dahan-dahan na tayong pauwi. Alas 3 na ng madaling araw. Kaya natin ligaya. spearfishing life, huwag pabayaan. Let's go mga kaspiro, another adventure today. Day dive na muna ang ating gagawin ngayon. Kaya let's go. Hanap lang tayo ng kubli na area dahil nga napakalakas pa ng habagat dito dahil sa bagyo. Kaya samahan nyo kami. Sana makauli tayo ng marami, makauli tayo ng ligtas at magkaulam tayo ng masarap. Ayan mga kaspiro, nandito na tayo sa spot na tinatawag naming Hardin Eden. Ayan. Dito tayo mag-dive. Medyo maraming bangkan dumadaan dito, pero bantayan lang natin bago tayo magsagawa ng pagsisid. Kaya let's go. Dito sa may crack na bato mga kaspiro ay madalas ko nahuhulihan ito dati ng GT, at sa pagkakataong ito ay muli nating siniyasat kung mayroon itong laman. Pero bago pa yon ay dito na nangyari yung pagsabog ng dinamita. Mabuti na lang ay medyo malayo tayo, pero ganun pa man ay nagulat pa rin talaga ako. Harlequin sweet leaf sana ang target natin dito mga kaspiro. Mayroon nakatambay dito sa baba. Kaya lang hindi ko sukat akalain na napakaila pala nito. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Hindi pa man tayo nakakahanap ng magandang anggulo nung naramdaman niya na. Kaya agad na itong sumirit. Sa unahan lang ng konti natin mga kaspiro ay mayroon nakapundong malaking bangka. Yun pala ay isa sa mga nanguhuli ng mga naging illegal dito sa Taytay. Shoutout kay Kuya Jonathan Olimba. At kung hindi lang dahil nahulugan siya ng ihi ay malamang nahuli niya yung nagpasabog ng dinamita kanina lang.
Napakaganda ng tambayan ng yellow spotted rabbitfish na ito mga kaspiro. Hindi natin talaga ito mapapansin kung hindi ako sumisid para siya sa atin ang ilalim ng malaking bato na ito. Mabuti na lang ay ginawa natin yun, kaya napana natin ito. Spearfishing Joseph Acton. Respeto sa tubig. Spearfishing live. Huwag pabayaan! Next dive, pre-pull muna tayo mga kaspiro. Sa unahan ng bahagi ay mayroon 2 pirasong oriental sweet lips na pabalik-balik lang at bahagya itong nagmamasid sa paligid, kaya naman nasa malayo tayo nag-drop at ginapang na lang natin sila papunta sa area kung saan sila naroroon. Nung una ay sinubukan ko munang mag-ambush, baka sakaling lumapit ito. Pero nung katagalan ay base sa kalkulasyon ko ay mailap ang mga oriental sweet lips na ito, kaya naman ako na ang gumawa ng paraan at dahan-dahan ko itong nilapitan gamit ang buwilo na nanggagaling sa ating kamay sa paghawak natin sa mga bato. Ng alon. Huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, corals, isda sa paligid. Respeto lang, huwag mong sirain, kapatid. Huwag puro kuha, magtira. At iyon nga mga kaspiro ay inabot natin yung isa sa kanila. Napakaganda ng patama natin, spine shot ito. Dali. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin tingin. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman niya yung totoo pare. Sa kasalukuyan ay wala pa rin tayong ginagamit na diving knife, kaya naman sa pagpatay ng isda ay binibrainy lang natin ito gamit yung dulo ng ating shaft. Patuloy lang ako sa pagbaybay ng bahura na ito mga kaspiro. Sa panganto niya ay may magandang crack ng bato, kaya naman dinahandahan ko itong siya sa atin kung anong isda ang naririto. Papalutang na sana ako nung marinig kong may tumunog sa aking gawing kaliwa, at isa pala itong high-fin coral trout. Spearfishing Joseph Acton. Respeto sa tubig. Likas sa isda na ito ang pagiging mailap, lalo pat malaki na ito, kaya naman pahabol na tira yung ating ginawa. Mabuti na lang ay malakas ang pana natin, kaya inabot pa rin ito. Dali. Dali, di mo kabitaw. Pinasok niya sa loob ng bato mga kaspiro, kaya nangangailangan ito ng retrieval. Matapos kong makapagpahinga ng ilang minuto sa ibabaw ng dagat ay sinubukan ko na tanggalin siya. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay. Kaya ingatan natin to, Brad. Yeah, yeah. Pag sumisid sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, corals, isda sa paligid. Respeto lang, huwag mong sirain, kapatid. Puro kuha, ingat sa dagat. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
oversized na high-fin coral trout mga kaspiro. Ito yung uri ng lapu-lapu na hindi pwedeng isama sa mga fish cage kahit na kauri niya ay kinakain niya kapag nagugutom. Kaya naman binansagan namin itong aswang. Malayo pa mga kaspiro ay nagsagawa na ako ng pag-drop. Naka-play yung ating gagawin dahil napakaiilap na ng mga Harlequin sweet lips dito. Halatang sanay na sila sa tao. At ito ay meron tayong tinatarget na 2 piraso. Kaya lang ay bigla itong lumabas at nasorpresa tayo mga kaspiro, kaya naman sumabla yung ating pagkalabit. At sa pagpapatuloy pa natin mga kaspiro ay narating ko na yung area kung saan pinasabugan ng bungbong o dinamita kanina. Patunay ito ay meron ng nagkakalat ng mga isdang patay. Matapos kong matiyak na napakarami pang isda ang naiwan mga kaspiro ay tinawag ko yung ating kasama para kunin namin ito. Dami mga isda mga kaspiro, pinaiwan lang. Binugbugan. At hinanap ko mga kaspiro kung saan yung pinakapusod ng kanilang pagpapasabog. Nandito sa Panganto. Talagang kawawa ang bahura mga kaspiro, durog at nalaglag pa yung magandang crack ng bato dito. Ingat sa dagat, wag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, wag mong sayangin. Isda, hangin, buhay natin yan. Ingatan natin. Oh! Bones! Oh! Oy! Ega! Oh! Lumapit na nga sa akin si Kuya Abon mga kaspiro at dito ay hinila ko na yung aking sinaya na ginagamit nating lalagyan sa isda sa tuwing namamana tayo ng panggabi. Sayang din naman ang mga isdang ito, mabubulok lang ito at hindi mapapakinabangan, kaya naman nagdesisyon na akong kunin ito at hindi ako natatakot dahil meron tayong patunay at hindi naman talaga tayo ang gumawa. Hanggang sa nabanggit ko ito sa mga nagbabantay ng mga illegal dito sa Taytay at nandoon din pala sila, kaya nakitang kita nila ang buong pangyayari nung pinasabugan yung bahurang ito. Sayang lang nga daw dahil nahulog yung kanilang ihi kasama ang propeller nila, kaya hindi sila nakagawa ng aksyon sa pagsabog. Spearfishing live, wag pabayaan. Joseph Agdon, tara na Brad, spearfishing live. Huwag abusuhin ang biyaya, dagat ay buhay, kaya ingatan natin to Brad. Ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan.
Ayos ito para sa pandaing mga kaspiro dahil saktong-sakto at nag-aasikaso ako ng kaingin para naman kahit hindi tayo makalaot ay meron tayong mauulam. Patuloy lang yung aming pangungulikta dito ni Kuya Abon ng mga isda na namatay ng pagsabog. Hindi naman pabaya ang mga nagbabantay dito sa Taytay, sadyang may mga ilan lang din talaga ang ayaw pa rin sumunod sa patakaran. Spearfishing Joseph Abdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay, hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, bre. Nakakalungkot lang isipin na hindi na ito mababalik sa dati nitong anyo at napakatagal ding panahon bago ito nasaulian. Sayang mga kaspiro yung mga magagandang corals at mga maliliit na isda na nadadamay. Spearfishing Joseph Abdon, respeto sa tubig. Spearfishing live, huwag pabayaan. Minsan lang sa dagat man. Pati na yung nasa malalim na bahagi mga kaspiro, hanggat sa abot ng aking makakaya ay kinukuha ko. Hinayang talaga ako sa isda. Ganun pa man ay hindi ko na nakuha yung iba na hindi na abot ng ating kapasidad. Fishing live, huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to, brad. Yeah, yeah. Pag sumised sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong parada. Ito koras, respeto lang, huwag mong huwag puro kuha, magtira rin naman. Para bukas may babalik na karagatan. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo magkain, diyan tayo maging kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Buhay natin yan, ingatan natin. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman niya yung totoo pa rin. Abdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong ka alalay, hindi kailangan ka para maging bayani. Huwag sirain ang kalikasan, bre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Ang hali ng mga kaspiro. Kaya pagkatapos namin kunin ang mga isdang ito ay sumampa na kami sa bangka para kumain. At umuwi na rin dahil kung mapapansin nyo, napakalakas talaga ng habagat sa ngayon kahit na nandito tayo sa malapit lang na area at halos dikit lang tayo sa dalampasigan.
Hindi ako makapag-online dito mga kaspiro, napakahina ng signal, kaya naman sa pagkakataong ito ay hindi muna tayo makakapag-shoutout. Bawi na lang po tayo sa susunod natin video, awa ng Diyos. Okay, dahil kanyang bibiduin. Oh, 2 kilo kalahati. Yan ang mga kaspiro, yung ating sinambatan na pinagbungbungan kanina. Sayang naman pong iwanan, kaya dinala na namin. Saktong malakas at hirap makaisda, kaya pagkakataon na rin para mapakinabangan. Pangulam natin ito mga kaspiro, yung oriental sweet lips. Sisigangin natin ang ulo dahil paborito ito ng nanay. Luto na yung ating harlequin sweet lips mga kaspiro, grabing taba. At yung ibang bahagi iprituhin natin para makakain na si nanay. Maraming salamat po sa panonood mga kaspiro. Kita-kita po tayo sa sunod nating video. Ingat po tayo palagi. And God bless us all. Pag sumisid sa ilalim ng